Hello mga kabisi! Welcome sa Ate Noms Vlog. Ang vlog na ito ay para sa lahat ng sobrang busy. Everyday busy, life is busy, busy is life. Ako nga pala ay isang mami na sobrang busy. Pero sa church ay merong ministry at may sideline pa ng paglo-laundry. Actually, na-inspired akong gawin ng vlog na to para ma-share din sa iba o sa inyo na sa kabila ng napakaraming kabisihan, magawa pa rin natin yung kung ano din talaga yung purpose ng buhay natin. Ang serious lang, di ba? At ito na nga ang pinagagawa ko ngayong araw. Ayan, namalengke muna ako para sa pangangailangan sa buong isang linggo. Yan na yun, yung nakikita nyo, ang 1 week na yan. Yan, actually napakamahal ng maraming bilihin pero salamat sa Panginoon kasi may pambili tayo at salamat din dahil may mga iba rin namang nagmura ngayon. At ayan, sineseparate ko lang yung mga dadalhin ko dun sa taas para lutuin para ngayong araw at yung iba naman lalagay ko sa rep dito sa baba para naman yung kay mama. So, ang ginagawa ko lang din, lahat ng mga kailangan nila mama para sa everyday na lulutuin niya, ilalagay ko lang sa rep. Pero pag may sakit siya, so, syempre, ako yung magluluto para sa kanila. Ang pinakagawain ko talaga dito sa bahay ay una yung pagluluto, kahit hindi naman talaga ako masarap magluto. So, at saka yung paglalaba. Yung dalawang yan. So, mahirap yung pagsabayin, pero minsan, madalas pala nagaganap yun habang nagluluto, naglalaba. Yan, kasi nga nagtatanggap ako ng pa-laundry. Yan, sideline ko din yun. So, pwede naman tayo talagang magkaroon ng pagkakakitaan kahit pa nga wala tayong machine na kagaya din sa mga laundry shop na malalaking machine at napakamamahal na machine. Pero ito, biniyayain naman tayo ni Lord ng pwede nating pagkakitaan. Wow! So, sobrang thankful din ako. Actually, ito, nasa taas na ako niyan. Dinala ko to sa taas kasi nga dito ako magluluto. Kasi, ang hirap nga kasi yung aking labahan ay nasa baba. Yung kayo ng kusinang nakita nyo. As ito naman, dito sa taas ng bahay. So, nandito kasi yung kusina. Kay Noms Kusina. Oh, so, ang dami kong wow! kwento dyan. Pero, ayan, binabalatan ko na nga yung ating main na gulay ngayon. Hulaan natin. Ano kayang lulutuin ko dyan? Try niyo pong hulaan kung ano kaya yun. So, nabanggit ko na yung tungkol sa aking paglo-laundry. Ngayon naman, babanggitin ko naman yung kahit sobrang busy, ako nga ay nasa ministry. Actually, dito sa bahay, meron din talagang church dito. One time, i-tour ko naman kayo kung anong hitsura ng church dito sa bahay namin. Yan, ang ginagawa ko dito, una, paglilinis pa rin. Yan, syempre, lilinisin kasi nga, church ito. So, kailangan laging malinis din. Tsaka, masaya naman akong gawin ng lahat ng yon para kay Lord. Wow! Yan, ang ministry ko ay nasa Ministry of Defense. Yan, nagtuturo ng mga bata na nasa music ministry din. Tapos, nasa kung ano-ano pang pwede kong maitulong para sa gawain ni Lord at siyempre, grateful naman tayo na lahat ng yon ay nagagawa sa tulong at biyaya ng Panginoon, sa kalakasan niya at napaka-busy talaga. Actually, ang pahinga ko lang din talaga is tulog. Tapos pag natutulog pa ako, nananaginip pa ako na naglalaba ako. Diba? At ayan na nga, ako na ngayon naiinip dito sa ginagawa ko. Ang tagal-tagal ko naman maghiwa. So, inihiwa ko na dyan yung mga bell pepper. So, siguro naman nahulaan nyo na. Gagawa siguro ako ng lumpiang sariwa o lumpiang Shanghai. Yan. Pero tingnan natin ano kayang gagawin ko dyan. At one time din, ipapakita ko naman sa inyo paano naman din ako naglalaba. Paano ko nilalabhan yung mga damit ng mga nagpapalaundry dito sa akin. Tsaka, kung wala naman akong malalaking machine o mga machine na pang laundry shop, ano kaya yung gamit kong machine? Kamay-kamay kaya? Yan, so tingnan lang natin. Tabayanan niyo po yung aking mga vlog sa mga susunod pang mga araw. So nakakatuwa. Pwede nyo rin itong gawin mga mami. Kung kayo ay nasa bahay lang at kahit pa nga busy, pwede nyo itong maging sideline yung paglalaba, pero pagluluto naman tong mga pinapakita ko sa ngayon. Pero, ayan, ang ginagawa ko lang din,
may mga customer na rin naman ako na sila palagi na actually 1 year na akong na tumatanggap ng pa-laundry. Yan. Salamat na lang din talaga kay Lord. So, kahit nasa bahay ako, marami din naman akong nagagawa na o natatanggap na pagkakakitaan. Kaya, ayan, patuloy lang kayong manood ng aking vlog. Huwag po kayong magsasawa, huwag po kayong maiinip at huwag kayong mag-bored kahit pa nga ang tagal-tagal ko na talagang naghihiwa. So, ito naman, actually, meron din talaga akong panghiwa ng mga, pero ba yung pag nagkakamay-kamay ko na lang. So, ito naman, ang ginawa ko dyan, meron na akong karne. Ito ay chicken. Yung puro laman lang ng chicken. Trinay ko, first time kong gawin. Ayan. Malaki din tong ginagawa kong food processor na ito. Ayan, malaki yan. Tapos trinay ko. Nakita ko lang din yan sa YouTube kung paano gawin tong ganito. Kasi malimit na gumagawa ako. So, siguro naman nahulaan nyo na. Ayan, gagawa ko ng lumpiang Shanghai. Pero ang gamit ko dyan ay chicken. Kasi madalas ang ginagamit ko yung pork. Pero ngayon naman, ito naman trinay ko. Actually, hindi pala lumpiang Shanghai ang lulutuin ko dyan. Di ba? Sorry naman, nagkamali. Okay. Tingnan natin. Actually, nakita ko lang sa YouTube yun eh. So, ginaya ko lang. Gaya-gaya kasi ako eh. Pero hindi ko alam talaga anong tawag sa ganung luto. Anong tawag dun sa ginagaya ko. So, susunod kapag may gagayahin ako, gagalingan ko na. Alamin ko na rin kung anong tawag dun. Yan, tingnan natin. Shortcut ko na lang yan. Actually, yung ginawa ko dyan doon sa dahon na pagbabalutan ko na ano ko na rin. So, dalagan ko lang muna yung mga timpla-timpla. So, tansya timpla lang. Ayon lang sa aking paningin, hindi talaga sa panlasa. So, ano kaya ang kinalabasan niya, no? So, ito na nga. Ayan. So, meron akong pechay bagyo. So, dyan ko siya babalutin. Ayun ko saan ba ako galing. Pala ako sa labas yan. Yung gagawin ko lang din dyan, pakukuluan ko muna siya ng saglit na saglit. Nilagay ko sa mainit na tubig, na kumukulo, yung mga dahon. After kong hugasan, syempre. Tapos, yun na nga, dun ko yan babalutin. So, comment nyo na lang anong tawag sa ganitong ulam. Hindi ko kasi alam eh. Tapos niyan, actually may ano dyan. Kapag may mga natira, kasi hindi naman yan lahat maubos kasi ang dami kong, hindi ko na nga natansya kung ilang kilo yan. Siguro nasa 1 kilo yung chicken, plus yung mga gulay-gulay. So, ayan, nagbalot-balot na ako dyan. Ganun pala, ang saya lang sa experience kasi nakakatuwa. So, nung niluto ko yan, na-excite naman ako. Kaya lang, pasensya na, hindi ko man lang pala mailalagay dyan kung anong hitsura nung niluto ko. So, ginawa-gawa ko lang siya. Yan. Madali lang tong gawin, nakakasaya din. At syempre, marami din kasi yung nagawa kong mga palaman. Ang gagawin ko pa dyan, matapos kong balutin ng pechay bagyo, dahon ng pechay bagyo. Yung matitirang mga palaman, babalutin ko naman sa lumpia wrapper. O, di ba? Kung pwede nga lang, yung may matitira pa, ibabalot ko naman sa dahon ng saging. Kung pwede nga lang, di ba? Ayan, kailangan lang talaga maging maparaan. Kapag nanay ka, kailangan din talaga madiskarte, maparaan, at saka magaling mag-budget. Kaya mong pagkasyahin yung budget mo sa pang-ulam pa lang. Ulam pa lang yun hindi pa kasama yung mga marami pang kailangan. Nakailan na kaya akong nabalot yan? Dami ko na kasing kwento eh. Mas marami pa yung kwento ko kaysa dun sa ginawa ko. So, yun lang. Kailangan enjoy lang din everyday. Yung pag-prepare kasi ng ulam, para sa akin, mabagal kasi akong kumilos pagdating sa ganyan. Sana matutunan ko na yung maging mabilis kasi parang yung kalahating araw, dun ko lang nagagawa. Bukod pa yung maglalaba pa ako, maglilinis ng bahay at kung marami pa. At sa sobrang busy ko, marami akong ginagawa sa church. Bukod pa yung mga nagpa-practice. So, kailangan talaga, double time. Dapat maging kay Wonder Woman na kay ganun kabilis eh. At doon naman sa paglalaba o sa paglo-laundry ko, hindi lang naman kasi laba yung gagawin ko doon. Siyempre, tutupiin ko din yun.
At kailangan maganda rin yung pagtutupi. O, di ba? Di na alam kung anong topic ko. Ano ba talaga? Magluluto, maglalaba. Yan kasing dalawang gawain na yan, yun yung pinaka main kong ginagawa dito sa bahay. Kasi yung pagluluto, everyday na kailangan. Kasi nga, everyday tayong kumakain. Yung paglalaba naman, bukod sa everyday tayong nagdadamit, yun din kasi nga yung pinagkakitaan ko din. Yan, kaya ang buhay ko ay parang umiikot na lang muna dito sa pagluluto at paglalaba. Pero buti na lang, binigyan ni Lord ng twist, nilagay niya ako at isinali niya ako sa kanyang ministry. Kaya ayun, nagkaroon ng mas magandang kulay ang buhay ko. Salamat naman sa ministry na pinagkatiwala din sa akin ni Lord. Ayan, so ang dami ko ng kwento pero hindi pa rin nauubos tong mga pambalot ko tsaka palaman. Parang ako na yung naiinip no. So ngayon ko lang din napansin, mainipin pala talaga ako. But anyway, pasensya na kayo. Mainipin pala tong vlogger na ito. Uh-oh. Hindi naman nainip, parang nagutom lang. Kasi parang kaya na pa ako may ginagawa pero parang hindi pa pala kainan. Puro lang prepare. So ano kayang kinalabasan nitong pinagagawa ko? Actually, first time ko yan na magluto ng ganyan. Ano kayang lasa? Sana naman masarap ng mga pinagagawa kong to, you know. Thankful din talaga ako kay Lord kasi sa totoo lang dati wala nga kaming makain wala nga kaming maluto Pero ngayon, tingnan niyo naman, may pang-stock, may pang-prepare. Yung pag binabalikan ko lang kung ano din yung buhay namin dati, nung mga bata pa kami, way back 19 kopong-kopong. Yan, may mga panahon na alam mo yon kasi wala pang ganong kakayanan pero salamat sa biyaya ni Lord ngayon. Although dati kahit wala kaming masyadong makain, nandun pa rin naman yung biyaya ng Panginoon at grace niya at nalagpasan din naman namin yung ganong stage ng buhay. Pero ngayon, thankful din talaga ako kung paano ko nakita yung pagpapala ni Lord tsaka kung paano niya rin kami inangat o pag kinukumpara ko yung dati, na-share ko lang naman sa inyo mga kabisi. Kasi nga, yung ginagawa ko ngayon ay pag-prepare ng food. So, nakita ko din talaga yung maraming kabutihan ni Lord. O yan, patapos na ako dyan. Ano naman kaya ang mga gagawin ko after nyan, mga pagluluto. So, abangan po natin pa kung ano yung mga susunod kong gagawin dyan. Yan, mauubos ko na yung pambalot, pero yung palaman, hindi pa. So, biglang ito na nga, nagpalit na pala ng kabanata. So, nang pinagagawa ko naman dito, kanina nasa taas ako, nagpe-prepare ng food. Ngayon naman, nandito na ako sa baba. Ang dami kong ang ganap dyan Ayan, ang dami kasing kalat, hindi nauubos. Araw-araw merong ligpitin. So, ayan, sa kusina, bigla na lang akong nawala. Ayan, buti nga kahit ngayon, medyo konti lang yung kalat yan. Pero may mga time talaga na, alam mo yun, hindi mo na alam saan ka mag-uumpisa. Sa taas, sa baba, sa loob, sa labas. Ayan, yun na kasing everyday, hindi natatapos ng mga gawain. Pero kahit pa nga, salamat pa rin kay Lord kasi meron kang energy. Actually, isa pa pala sa mga na-experience ko yung kapag umaakit nga din doon sa taas, alam mo yun, sumasakit na rin yung mga tuhod ko. Pero salamat na lang din dahil mayroon pa ring energy na natatanggap. Ayan, puro linis lang, punas. Ayan, ito naman yung mga basahan. Actually, mga nakarang araw, mga pinaglalabahan ko din yan. Ayan, ang dami-dami. Kasi mga basahan, ginagamit namin sa church, ginagamit dito sa bahay, sa baba, sa taas din. At kapag nilalaban ko yung mga basahan na yan, magamit ako nung may pang-spray yung merong pang-pressure para tanggal lahat ng mga dumi at alikabok. Buti na lang meron din ganong panglinis. Yun naman, lahat din yan ako nag-aasikaso para sa mga ganyang mga mumunting mga ganap sa buhay. Mga basahan lang yan pero napakalaki ng role dito sa aming tahanan. Lalo na sa church kasi every may gawain din, kailangan nagpapalit ng basahan dahil maraming mga taong pumapasok din dito. Dito naman ulit ako sa taas, di ba? Kakahilo lang, kaya na nasa taas, nasa baba. Ngayon, nasa taas na ako ulit. So, ito nga pala yung terrace namin, dun sa
Yan, kabuuan ng bahay. One time din, itutur ko kayo kung anong itsura ng buong bahay namin sa baba at saka sa taas. At yung kasama ko ditong bata ay apo ko na po yan. Yan, apo siya ng kuya ko. Yan, tulungan niya raw ako maglinis. Masaya din dito kasi presko. Yan, yung puno naman ng manggay, puno ng kapitbahay. So, syempre nilalagay ko yung mga dahon-dahon. Kasi lagi siyang malakas ang hangin, laging maraming nahulog ng mga dahon at kailangan kong tanggalin kasi para hindi magbara doon sa kanal o doon sa butas na labasan ng tubig. At ito mga pinagagawa ko dyan. Kailangan ko kasi yung mga drum na yan na maliliit. Kailangan kong linisin yan kasi nga lately, lagi ding walang tulo, walang tubig sa gripo. Naglo-laundry nga ako, di ba? Paano naman maglo-laundry kung walang tubig? So, ayan. Yung ginagawa ko, tinatanggalan ko ng laman ng stock ng ulan, yung mga drum na yan. Pantulong lang din. But actually, meron talaga kaming mga drum, istakan ng tubig. Sa buong bahay namin, ang drum namin ay nasa 10 asul na drum at kulang pa rin yun. Kasi nga, hindi naman napupuno dahil ewan ko ba, laging walang tulo dito. Pero, may time naman na na araw-araw may tubig. So, ayan, hakot is life nga ako dyan. Hakot ng tubig, tinatapon ko yung maruming tubig na yan, habang yung apo ko ay bisibisihan din. At yung aming ding sahig, one time din, papakita ko sa inyo kasi aayusin din namin yung sahig na yan. Kasi para hindi mag-leak sa baba. Yan, ito kasi yung terrace namin, sa baba niya, nandun yung church. Thank you mga kabisi sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. At sana wag po tayong magsawa, i-share and like po natin. Lalo na po yung next video na mapapanood nyo po dito lang sa Ate Noms Vlog. Thank you po and God bless. I love you. Bye.